May ginto sa kanal sa kasagsagan ng Bagyong Usman sa bayan ng Goa sa Camarines Sur. Akalain niyong sa baha may dumaloy na grasya. Matapos bayuhin ng Bagyong Usman ang Barangay Himaga sa Goa, Camarines Sur nitong magbabagong taon, sunod naman silang inulan ng swerte. Sa kanilang kanal kasi at kalsada, may inanod na parang mga singsing na tubog daw sa tunay na ginto. Kaya imbes na maglima sila ng tubig baha, kanya-kanyang hukay sila ng lupa sa pag-asa makakita rin ng ginto. Sa linggong ito, kanya-kanya pa ring bungkal ng lupa ang mga residente sa pag-asang may nakabaon pang kayamanan. Magaling ako sa trabaho, pumunta ko dito para magtubag sakali lang, mali mo makakuha ng ginto. Ito pong kuko ko, ang itim-itim na dahil kakahukay namin. Hanggang kahapon, ngayon, naghukay pa, baka makakuha pa. Si Aling Nena raw ang unang nakadiskubre ng mga alahas na ginto. Sumama lang daw siya sa clean-up drive sa kanilang barangay matapos ang bagyo. Nung sa tabing kalsada, may napansin siyang makintab na metal. May nakita po kami sa babaw ng buhangin na ganito nga po, dinampot namin. Tapos naglakad uli kami. Mayroon na naman. Sabi ko, parang magkaparihas. Hanggat yung isa kong anak, naghanap din. May nakuha po siyang isa rin. Paglimas niya ng tubig, laking gulat niyang may sumamang piraso ng mistulang mga singsing na umabot ng halos 15 piraso. Halos sinlaki raw ng 25 sentimos at tumitimbang ng halos 1 gramo. Katabi ng mga mistulang singsing, ang piraso ng basag na banga na nakalubog din sa lupa. Inakala niyang posibleng sisidlan ng mga alahas. Yung pagkadampot ko po na ganun, parang gumapa po ko doon sa konting tubig na yon. Iyon po, may nakuha akong ilang piraso pa. Dahil sa tingin niya, laruan lang ang mga ito, ipinamigay ni Aling Nena ang 10 sa 15 singsing sa kanyang mga kaibigan. Sunod na lang niyang nabalitaan. Ang mga akala niya, laruan lang na singsing. Totoo pala, kada gramo raw kasi nito na ibenta ng kanyang mga pinagbigyan sa halagang 900 to 1,000 pesos. Kasi kung alam ko, akin na lang to eh. Hindi ko na to pamimigay kan talagang totoo. Akin na lang sana na isyuner ko pa sa iba. Kaya ang natirang 5 piraso na nasa kanya, sa halip na ibenta, itinago na lang ni Aling Nena sa pag-asang may mas malaki pa itong halaga. Papagawa daw po ng may singsing, yung kwentas, ganun, para matagal na makita ang souvenir na yun. Si Rose, unang kita pa lang daw niya sa 7 mga alahas na uwi ng kanyang mister mula sa site. Alam na niyang totoo ang mga ito, lalo na nung ibinabad niya ang mga ito sa suka at hindi nag-iba ng kulay. Ibig sabihin, totoong gold. Sabi ng asawa ko, patingin mo nga doon sa pawn shop. Tapos sabi doon, gold nga pero 14K. Ay, ang plano ko ma'am, ipagawa ko talaga ma'am ng hikaw. Pero in case po may bumili po nito para makatulong naman po ako sa mga kapatid ko sa Karamuan. Kung may bumili po ng medyo anong presyo, ibibenta ko po. Pero kung may pinakaswerte man sa kanilang lahat, si Nognog na raw yon na nakapulot ng 40 piraso ng mistulang gintong singsing. May nakuha rin siyang mga gintong pulseras at palamuti sa trophy na posibleng tubog din daw sa ginto. Nagkalat po, marami, iba-ibang klase. Kumuha ako, nilagay ko sa damit, tapos yung iba hindi na magkasi, nilagay ko sa palad ko. Ngayon, tinawag ko yung ibang taong nandito. Sabi ko, tingnan nyo. Nung una, akala raw niya walang halagang mga ito. Kaya ang ilan sa kanyang mga napulot, itinapon daw ng kanyang mga kaibigan. Ang alam ko lang po na ginto yon, marami sana akong nakuha. Kaya lang, pati yung mga kasama ko, pinagtawanan ako, sinabihan pa ako na baliw na raw ako. Habang ang 2 piraso ng singsing na natira sa kanya, kasama ang pulseras, na ibenta niya sa halagang 5,000 pesos. Yung asawa ko naman, nagsisisi sa akin. Ba't ko raw ibininta? Dahil napakamura. Sabi ko, wala na lang ang paruroonan. Ang importante ka ko,
masolve ko yung problema natin. May sakit pa naman yung anak ko. Bumili kami ng bigas, damit, ulam, at saka yung medianoche, at saka yung hanggang sa bagong taon na. Noong January 1, binalikan niya ang lugar at doon muli siyang nakapulot ng 14 pang piraso ng gintong singsing. Tuwang-tuwa po, sabi niya salamat at nakakuha ka rin. Ngayon wala nang sisihan, mayroon ulit tayo. Yung mga kapatid ko, nalaman na may ginto raw ditong bumabaha. Sabay-sabay sumugod, binigay ko lahat sa kanila, pinaghati-hati ko sa kanila. Yung asawa ko tulala na naman, sabi niya sayang. At nito lang January 2, nakakita pa ulit siya ng 14 namang piraso na itatago na lang daw niya bilang souvenir. Malaking biyaya po talaga. Easy money yung binigay sa amin. Maghahanap ka lang, magkukutkot ka, ready-made na. Yung iba nga, huhukay pa ng napakalalim, naghahanap pa, may makinarya pa. Kami ito na mismo. Kaya kahit pa paano nagpapasalamat kami sa Diyos. Pero saan nanggaling ang mga alahas? At ginto nga bang talaga ang mga ito? Binalikan ng aming team ang pawn shop na pinagbentahan ng mga sinasabing ginto. Okay naman sir, para parehas naman yung uri ng kilatis po. Tunay naman po, standard po siya na 18 carats. Ito yung timbang ng isa, 0.9 po ang isa niyan sir. Bali 2.7 po lahat pag pinagsama yung tatlo. Pwede siya pong 2.5. Ayon sa kapitan ng Barangay Himaga na si Cap Gary, bagamat kilalang gold mining area ang ibang bahagi ng Kabikulan, ang bayan naman daw ng Goa agricultural area. Kaya't pala isipan sa kanila kung paanong may napulot ditong mga ginto. Yung banga, dito nila nakuha, nakalitaw na siya. Kasi galing nga po doon ng malakas na tubig. Pero saan nga ba galing ang mga napulot na alahas na nakasilid daw sa nabasag na banga? Ayon kay Professor Danny Herona, local historian ng Bicol Region. Yung mga nakalibing na may mga ginto, generally na-associate na mga archaeologists, parang classification ng social status nila. Sabi natin, importanteng tao nung panahon. Taong 1400s o bago pa tayo sinakop ng mga Kastila, nagpapalitan na raw ng kalakal ang mga taga Bicol at Samar. At ang lumutang daw na alahas sa Barangay Himaga sa bayan ng Goa, malaki ang pagkakatulad sa mga alahas na nahukay din taong 1920 sa Western Samar. Halos may similarity sila sa mga nakuwang materials ni Henry Otley Bayer, I think sa may Samar area. Halos may similarity doon sa mga materials na yon. Napaka-importante ito dahil nga sa mga design pa lang, nag-i-indicate na lumang-luma talaga itong materials ito. Sinasabi mga 1300s or 1200s to 1300s ang origin ng mga artifacts na ito. Ayon pa sa mga kwento-kwento, nagbaon daw ng mga bulawan o ginto ang pamilyang nagmamay-ari dati ng lupa sa bayan ng Goa, kabilang na sa Barangay Himaga. Posible raw na ito ang mga gintong lumutang matapos ang bagyong Usman. Ang value niyan, hindi so much sa pera na pwedeng makuha ng mga tao. I think ang value niyan, yung matututunan natin ukol sa ating sariling kasaysayan. Importanteng bagay ito na to protect the value ng mga materials na ito ng LGU ng Goa sa paraan ng paghingi nila ng assistance sa National Museum or i-discourage ang mga tao na mag-excavate, mag-treasure hunt. May kasabihan sa Ingles, at the end of the rainbow is a pot of gold. Pagkatapos ng unos ni Usman para sa mga tiga-barangay Himaga, tila ito'y nagkatotoo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.